parang kinuha nila yung lagyan lang natin ng asin. Tapos pakuluan. And then meron na tayong isda dito na pinirito. Ayan. At ang ating kanin doon. So, atin lang pakuluan yan. And then, iwanan muna natin sila. I hope they'll be fine. Now, of course, they will be fine. Hello mga friends, kumusta po kayo? This is Marilyn, your friend La Filipina Carpintera dito sa Amerika. I hope everybody's doing okay. Ako naman ang inyong katanungin kahit walang nagtanong. Napaka-heavy ng heart ko guys. Feeling ko ba na kinuha yung kaluluwa ko. I don't know if you've reached to that point na parang ang sakit na nararamdaman mo and you feel so alone. But ipakita ko sa inyo mamaya, i-explain ko sa inyo mamaya. For now, i-open ko muna itong windows namin kasi ang baho ng isda dito sa bahay. So, stay tuned. Paano ba kita i-open? Very good. Oh, sorry. Yan, para makalabas yung mga amoy ng linuluto natin. May babalita ko sa inyo guys. Ang sakit ng kalooban ko. Napakasakit, parang siguro walang makaka-relate sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Feeling ko I am so alone. Na ako lang, wala akong masangkit, wala akong matawagan ng help. Ako lang yung dadala sa aking mga problema. Yan. But anyway, what we're going to do tonight is i-arrange ko lang, papalitan ko yung mga decors ko kasi syempre tapos na yung Easter. So, dyan lang kayo. Stay tuned. Lilinisan ito. Nag-leak kasi yung sauce ng isda. Kaya kailangan gusto ko talaga itong fountain na ito. Kailangan natin punasan yung lamisa kasi parang amoy ng isda. Nag-leak kasi yung sauce. Yan. At dadalhin ko kayo na naman doon sa ating napakakusganong lamisa. Sakit ng kalooban ko. Lord help. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Bago pa dito, itong table ko ay binili ko almost 10 years ago na siguro. Hindi ko na maalala. But matagal na talaga ito. Tapos, binili ko ito sa ukay-ukay. Yan. Kasi pag bago ito tapos bibilhin mo, nasa 250 ito. Sabi nga ni Corey, gusto na niya ipadispatcha ito before. Sabi niya, maluma naman yan. Sabi ko, huwag na natin itapon yan kasi gusto ko yung style. Napaka-modern ng style. So, yan. Alright, pagkatapos ay lagyan natin ng table runner. Pang-it-it lang ba? Matagal na din itong table runner ko. Tapos, kinikip ko lang siya. Tapos, minsan nakalimutan ko na. Yan.
Tapos pag-open ko kanina sa mga storage ko, like, oh, meron pa pala ako nitong extra. So, yun. Tapos, lagyan natin ito. Kasi, alam niyo naman yung mga Amerikano, dapat palaging merong table napkin. Okay, sana ba ako? So, yun, itong mga Amerikano ay kailangan talagang dapat merong palagi na lang na merong table napkin pag kumakain. Ganun talaga yung culture nila. So, yun. Most of the time ay siniserve ko yung paper towel. But I got this long time ago din, last year or 2 years ago. Nakalimutan ko na kasi part ito ng aking staging sa mga bahay na renovate ko. So, yan. Very minimalistic. Simple lang. Pero, feeling ko, lagyan ko din ng something there. Alam niyo naman ako, ay, kailangan ay kompleto. Yan lang yung lamesa natin. Tapos, siguro lagyan ko ng sugar cookie jar dyan. Pero mamaya na siguro. But for now, siguro nagtataka kayo, oy, bakit hindi dapat itong table na ito dapat iusog ng kaunti dyan para ma-center siya. Nung nagkabisita kami ng marami, inusog namin dyan. Pero napakabigat kasi, so hindi ko na binalik. Kasi pag may bisita, dapat ganito yung location niya. Pero pag walang bisita, dapat naka-center siya. O, di bali na, wala naman kami lang naman dalawa ni Cory. Alright, next stop is ditong banda. Dapat na itago na sila ni Bunny kasi wala na sila sa tamang panahon. So guys, tingnan nyo itong anak ko. Ano bang tawag dyan? Kahon or kaban? Yan, napaka-antique niyan. So binili ko yan, tapos kahit na mukhang luma na talaga, ganun talaga yung niya, feature na, kasi gusto ko yung luma, antique. Nagko-collect kasi ako ng antique. Ito yung cookie jar na gusto ko sanang ilagay doon sa table natin. Kaya lang, pang Christmas ito Tingnan nyo, Merry Christmas! Yan. So, ilagay ko na lang siya or itago ko na lang siya. Ewan ko. Para pang Christmas ito, hindi na babagay sa ating theme of the course this time of the year. So, wag na lang natin siyang i-display. Pero, atin siyang pupunasan kasi napakabuling ito. So, ano ba yung masamang balita na nakaka-down sa akin today? Alam niyo naman ako guys, like when it comes to mga decors, when it comes to mga properties ko, talaga, palangga yung love na love ko talaga yun. Kung nanonood kayo sa mga previous videos ko nung ninakawan ako doon sa kabilang renovation namin, grabe guys, mga 2 weeks siguro na feeling down talaga ako. Although material things lang yan, di ba? Pag material things lang, walang problema. Kaso lang, itong mga bagay-bagay na mga chiche-beriche ko na kinukulit ko ay, it's I pick them from the heart, they're part of me. May story ako sa kada item na kinukulit ko. Like for example, this is from my mother-in-law. Like this one, that was from years ago na dinidisplay ko sa mga renovations ko. Yun ba, may story sila behind it. It's just a thing. Kasi pag thing lang na walang connection, walang sentimental value sa akin, ay okay lang, walang problema kahit naibigay ko pa nga yung dun sa kabilang renovation ko na ninakaw nila na $700 yung cost ng nawala sa akin. Ay walang problema, sana bibigyan ko pa siya ng 1,000 yung magnanakaw kung humingi lang siya kung kailangan niya ng pera. It's just that, as what I've said earlier, may sentimental value kada item. Kaya 5 pesos pa yan na coin or kahit na 5 sentimo na coin. Ang value niyan para sa akin, pag collection ko, is more than $1,000. You know why? Kasi may story behind my collections. Yun. Siguro, for example, kung may 5 sentimos ako pero bigay ng lolo ko na matagal nang mayapa, yun yung mga treasure ko na walang kapalit ng pera, So, yun, pag may nawala ako ng mga personal items ko na mga ganito, nababag down talaga ako guys kasi feeling ko ba na yung kaluluwa ko yung ninakaw nila, yung pagkatao ko yung ninakaw nila. Kaya big deal talaga sa akin. But anyway,
yung bad news ay tumawag na naman yung taga Philippines that ninakawan na naman yung bahay namin doon. Kasi palagi akong nagpapadala ng mga items doon ba galing dito. Yung mga, ito ilalagay ko ito doon sa, yung mga ganun ba. So, yun, nagpapadala ako. Tapos, linagay lang namin doon sa kwarto sa aking bahay doon. Sa bahay namin ni Cory. Yun, may report na naman na third time na ito guys na linungkab yung bahay namin. Yung bang sinira nila yung door. Tapos, ninakaw nila yung mga balikbayan box ko. Yun, third time na na-burglarize yung bahay namin dyan sa Pilipinas. And I am really very sad kasi yung una yung mga electrical wirings lang ata or mga plumbing lang kinawat nila. Tapos yung pangalawa doon ako talaga nasaktan kasi kinawat nila yung mga remembrance ko galing sa mama ko, yung mga China wares nila, yung mga ganun ba, kinawat. Na remembrance ko yun sa mama ko kasi yung mga China wares niya, ang dami-dami dito. Ang dami mabibili dito, the same kind. Pero iba talaga pag original, 'di ba? Pag galing sa parents mo, galing sa matagal nang namamayapa. Hi, Corey. Good morning, I fell asleep. Oh. Matagal nang mamayapa. Yun na lang yung very thing na naiwan na remembrance ng papa at mama ko. Tapos kinuha ko doon sa ancestral home namin. Tapos sinabi ko sa brother ko, akin na ito, remember? Yun, kinuha. Parang kinuha nila yung... First. It's okay. So they would know how I'm feeling right now. They're like, I feel like Because of the they stole my very soul. You know, those things that they stole, they have like sentimental value, you know, like my mom's dining ware, like you can easily buy that here, but it's not it. It's not the material, it's the story behind it. Yun na lang yung naiwan. Yung naiwan ko sa mga parents ko, tapos ninakaw pa nila. It's the remembrances behind it. Oh, God. You can get the. Hindi lang nila alam kung kaano nila kasakit binigay nila sa akin. Of all the things na nagmamatter sa akin. Number one, family ko. Number one, my cats. Number two, my family ko. Itong pangatlo, buhay ko. Itataya ko sa tatlong ito. Kinuha pa nila. It's okay, Borg. I'm okay. Dinner will be ready soon. Oh, it's okay. I had my pizza. I had some pizza earlier. So yun, napakasakit. Hindi nila alam kung kaano ka-valuable sa akin yung mga may remembrance pa nga ako doon eh. Yung parang planggana ba basin na tin na basin pa metallic, tapos sirang-sira na talaga, ang dami ng mga mga dents. Tapos kinuha ko yun, galing doon yun sa aking cousin. Tapos sabi ko, pwede sa akin na ito kasi na-remember ko ba na yun yung kainan ni Manny. Si Manny yung aso ng lolo't lola ko na nasa lolo't lola ko na before even I was born. Tapos namatay siya, high school na ako. Na love talaga nila yung asong yun. Tapos yun yung kainan ni Manny. So sinabi ko sa kasi ko, pwede akin na ito, remembrance galing sa lolo't lola ko. Ewan ko kung tingnan mo, naku, walang kwenta yung item na yun.
You know? Pero sa akin, it's worth more than 1 million kasi parte yun ng story ng buhay ko. So yun, kung alam lang nila kung gaano kasakit yung nararamdaman ko, ipagpalit ko, bibigyan ko sila ng 100,000 pesos. Ibalik lang nila yung mga item na yun. Kahit nakainan lang ng aso, kahit napakamura lang na China wear. Pero napaka-importante sa akin yun. Bakit ganun? Bakit may mga tao na nagpasakit sa ibang tao? Wala naman akong masamang ginagawa sa iba. Nagbibigay pa nga ako eh. Kahit wala na ako, nagbibigay ako. Tapos ito yung kapalit sa kabaitan na ipinapakita mo sa ibang tao. It's like, feeling ko nag-iisa lang ako ba? Walang nag-ihap sa akin. Walang nagko-consider sa feeling ko. So, ito yung sakit na nararamdaman ko. Siguro walang makakaintindi. Kung hindi ka sentimental na pagkatao, hindi mo talaga maintindihan. But for me, it's just that para akong ninakawan ng aking kaluluwa. Kasi yung lolo't lola ko, patay na sila. Yung parents ko, patay na sila. Yun lang yung pinaka-story na hinahawakan ko para maalala ko sila. Kasi galing yun sa kanila. Ang sakit talaga. Yung last na ninakaw nila, yung mga balikbayan boxes ko, okay lang sana eh. Okay lang ano naman yung material things, pero guys, yung mga balikbayan boxes na pinadala ko, preparation ko yun para sa renewal of vows namin ni Cory. Yung mga decorative lights, yung mga, ang dami ko pa na sinisave ko throughout the years para one day, kami ni Cory, uuwi kami sa Pilipinas tapos mag-renewal of vows kami. Yun yung namin, decors namin. Wala, kinawat nila, see? Parang ninakaw nila yung pagkatao ko. Sinabi ko pa sa kapatid ko, kung nandyan lang ako ngayon, at alam ko kung sinong nagnakaw, babarilin ko talaga. Hindi naman ako natatakot. Noon nandyan pa ako, tapos ako lang mag-isa nakatira sa bahay dyan. May baril ako. Hindi ako natatakot bumaril, guys. Yan yung sabi ko sa kapatid ko. Hindi ako natatakot. You know why? Biblical naman yan eh. Pag inaagribyado ka, you have the right to defend yourself. So yun, sabi ko sa kapatid ko, babarilin ko talaga. Like, ewan ko lang, pasalamat na nga itong mga taong ito at nagiging Kristiyano ako. Anong ginawa ko? Lumuhod na lang ako doon sa bed ko after I talked to them, yung kapatid ko sa Pilipinas. Lumuhod ako at sabi ko, Lord God, tulungan mo ako. Ang sakit ng damdamin ko, Lord. Ang sakit-sakit. Parang namatayan ako. Yeah, material thing lang yan. Pero parang namatayan ako ulit ng mama ko. Namatayan ako ulit ng lolo't lola ko. Kasi sa kanila yun. Remembrance ko yun sa kanila. Pinag-iingatan nila yun. Grabe. Bakit kung sana yung nararamdaman ko ngayon, mararamdaman ng mga tao na nagnakaw sa amin? I'm sorry, Lord. Fine, I need to get. So yun, ito yung ko. Sorry sa... Gusto ko lang magiging transparent sa inyo. Kahit walang masyadong nanonood. But may sa nanonood, maraming salamat po. And
Yeah. Tapos binabalik ko na lang yung ano ko na itong last na balikbayan boxes ko. Masakit pero okay lang. Di bali na, bibili na lang ako ulit. It would take me years again to collect those. Kasi hindi yung pinupulot, binibili ko yun, pinagsipagan ko yun, pinagtrabaho ako yun. 3 balikbayan box na malalaki. Throughout the years ko yung trinabahoan. At di bali na, Lord. Ewan ko, I just feel like, I feel so alone. Feeling ko, no, Lord, nasaan ka na? But anyway, itong compost ay ilalagay ko lang doon sa aming cherry. Kasi natural, ito fertilizer. Teka lang. Ay, umuulan. Umuulan. Okay, so they can just like pick it up and then bring it here. Yeah. This is really good, Borg. So you need to eat this. Microwave lang natin ito. Ay, mag-serve na tayo ng pagkain. My favorite. Ito. Borg, when you need to finish this one. Is this still okay? Oh, I need to wash this. It's raining again. Yeah. Whoa. Alright, ito lang yung simpleng dinner namin. Ito yung leftover ko galing restaurant the other day. So, gusto yan ni Cory. Tapos, yan, piniritong isda, rice. And then we have isda na tinola there with, my favorite, parang kalamunggay sa atin ba? But dito, spinach. Tapos, of course, meron tayong dessert and watermelon. And then Coke and water. So, yan, let's eat. Thank you for watching. Kain muna kami.